Patuloy kang pupurihin at sasambahin. Isang malakas na palakpakan para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Let's close our eyes, mga kapatid. Bigyan natin ng oras at panahon ngayon without any songs na kinakanta natin ngayon. Totoo bang sa puso natin yung papurit pasasalamat sa ating Diyos? Sa ating buhay ba talaga yung mga panalangin natin ng pasasalamat at papuri sa Panginoon ay inaaabot ba natin sa Kanya ngayon? Kaya sa oras na ito, mga kapatid, magkaroon tayo ng genuine encounter with the Lord. Let's worship God na talagang nasa kaibuturan ng puso mo. Totoo sa iyo ngayon. Siguro sa ilang segundo o minuto, magbigkas tayo ng mga papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas natin sa Panginoon yung pasasalamat talaga na meron tayo ngayon. Ibigay talaga natin yung papurit pasasalamat sa Diyos na gumagawa sa iyo, naghihimala sa iyo, tumutulong sa iyo. Ang Diyos na nagpatawad, ang Diyos na nagbibigay ng walang sawang awa sa atin. Itaas talaga natin ang Panginoon sa puso natin na talagang meron tayong kagalakan na sa ating papurit pasasalamat ay siya yung talagang naluluklok. Let's have a time, magkaroon tayo ng focus. Kunyari sa lugar na ito, si Jesus ay nakaupo sa inyong harapan. Anong ipapaabot mo sa Kanya? Anong ibibigay mo sa Kanya? Kung sa oras na ito, ang Panginoon ay nakaupo dito sa stage na ito. Anong itataas mo sa Kanya? Anong ibabalik mo na papurit pasasalamat sa Kanya? Anong maihahatid natin ngayong oras na ito sa paanan ng Panginoon? At masasabi natin na, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Kahit bata ka, kahit na ikaw ay may edad na, meron kang maibibigay na pasasalamat sa Panginoon. Kasi alam mo, gumagawa siya sa iyo. Alam mo, totoo siya. Alam mo na meron siyang mga bagay na ibinigay sa iyo. Kayong pasasalamat natin, mga kapatid,
papuri natin sa Panginoon, napakahalaga yan. Napakahalaga yan sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, mga sumusunod sa Diyos. Hindi natin hahayaan nalilipas ang isang buwan or isang linggo, isang araw na hindi natin napapasalamatan ng Panginoon. Hindi natin napupuri, nabibigay ng papuri ang Panginoon. Kasi sa mga huling araw, hinahanap ng Ama ang mga nagpupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Ama mga worshiper, ang mga mananampalataya niya na talagang naandun yung pagbibigay ng parangal sa pangalan ni Jesus. Naghahanap ang Diyos ng mga sumusunod kay Kristo na kung saan ay laging merong pasasalamat na maibibigkas sa kanilang mga bibig kahit na samot-saring mga nararanasan. Kahit mga kabigatan, hinahanap ng Diyos ang mga tao nagpupuri sa Kanya at hindi nagdududa. Mga mananampalataya ng Panginoon, kaya lumalapit po kami, Ama, sa iyong paanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa buhay, Panginoon, na naandito ngayon, hindi ka kailanman nagkulang. Hindi ka kailanman, Panginoon, tumalikod. Ni hindi mo kami, Panginoon, kailanman sinusukuan. Sa kabila ng aming mga failures, sa kabila, Panginoon, ng amin ding mga ginagawa na hindi ayon sa iyo. Salamat, Lord, napakayaman ng habag at yung biyaya. Kaya kulang pa, Lord, ang mga salita namin para ikaw ay purihin. Pero, Lord, salamat kasi sa bawat mga simpleng sinasabi namin, ino-honor mo, Panginoon, yun. At nakikita mo, Lord, ang aming mga puso. Ang aming puso na totoo at tapat sa iyo. Kaya Lord, nawa, mahubog Lord sa buhay ng bawat isa. Sa amin dito Lord, ang talagang kami Lord ay sa lahat ng oras at panahon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami. Mahubog Lord sa amin na hindi kami nagdududa. Bagkus kami ay tulungan mo na laging manampalataya sa iyo, na lagi kaming magtiwala sa iyo. At lagi, Panginoon, may labas sa aming mga puso ang pasasalamat at papuri, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, muli ang aming mga pinaabot sa iyong papuri at pasasalamat, Lord, ay nagbigay ito ng karangalan at kawalhatian, Lord, sa iyong pangalan. At nananampalataya po kami na sa aming pasasalamat, ikaw, Lord, ay nalulugod. Kaya sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na once na kami manalangin, magpasalamat muna kami. Huwag magrereklamo, huwag magdududa. Bagkus lahat, Lord, ay iabot namin sa iyo na may pasasalamat. Dahil ikaw, Panginoon, ay tumutugon sa mga tao na mayroong gratefulness sa kanilang mga puso. Ama, purihin ka sa umaga na ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang pangusap sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo, Lord, ay tumanim, Panginoon, sa mga puso ng mga kapatid ko. Alisin mo, Panginoon, anuman yung aming mga inaalala, mga bagabag sa aming mga puso. Alisin mo, Lord, yung katigasan. Alisin mo, Panginoon, yung naghihinder upang ang seed ng yung word, Lord, ay hindi tumanim. Dinadalangin po namin na patabain mo, Lord, ang aming mga puso. Na sa aming pakikinig ay maging matagumpay kami. Dahil, Lord, ang mga seed na ito ay tutubo at mangumunga, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Ama, na dinala mo ang bawat isa, meron kang purpose, dahil ang word mo, Panginoon, ay emergency na mapakinggan namin. Kaya tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Ikaw po ang malayang kumilos sa mga kapatid ko. Ikaw ang mag-inspire, mag-encourage, mag-motivate. Ikaw, Panginoon, ang mag-reproof. Ikaw ang mag-rebuke. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng
kaliwanagan at katotohanan ng Panginoon sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Yesus ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Okay? Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, palakpakan po natin, Lord. Yan. Muli, magandang umaga po sa atin lahat. Sige po, kayo po yung makakaupo na. Kumusta po tayo? Ang ating buhay-buhay po ay kumusta na? Kayo po ba ay nasa masaya na kalalagayan? O kayo ay mga sabihin natin, konti-konti lang, Pastor, medyo masaya ako, medyo malungkot. Mga kapatid, ang aking pong encouragement sa ating lahat, sa ating pong pagtitipon-tipon dito, mga kapatid, huwag niyong hayaan na ma-miss ninyo talaga ang pagpunta ng church kahit nandito kayo sa church. Narinig niyo po ako? Ano, Pastor, na-miss ko ang church pero nandito ako sa church? Yes! Because sometimes, mga kapatid, hindi po tayo 100% na all out sa pag-church. No? Ang sinasabi ko po, pag nandito na kayo sa church, lubusin nyo na. Okay? Nag-effort na po kayo. Ang mahal ng krudo, ang mahal ng pamasahe, gumising kayo na maaga, kumain po kayo, and so on and so forth. Naligo po kayo. Tama po ba? So it means, pumunta ka na sa church, dapat 100% mag-church ka. Okay? Hindi ko po sinasabi na kalimutan nyo po yung mga ulam nyo mamaya, anong sasaingin, anong mga pamamalengke ninyo mamaya. Ang sinasabi ko po ay kapag nandito po tayo sa church, dapat ang ating puso, ang ating isip ay ibigay natin sa Panginoon. Para meron po tayong encounter sa Panginoon tuwing po tayo ay nag-church. Tama po ba? Sino po sa inyo napagod nung nakaraang week? Napagod po ba kayo? Ay, walang pagod. Napagod po, tama po ba? Kaya nga po may rest day eh. Kaya nga po binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon para mamahinga. Hindi po humimlay na straight ang paa, pero dapat meron po tayong time na mamahinga. At ang ating pong pahinga ay hindi po literal na matutulog ka o wala kang ginagawa. Sa Biblia po, ang pahinga po natin ay si Kristo. Yan, sabi po ng Biblia, na ang ating rest ay si Jesus. Tama po ba? Kaya po, magkaroon po kayo ng time na mag-rest. Alam ko po, medyo bagabag po ang inyong mga damdamin noong nakaraan. Amen po ba? Alam ko po, marami kayong mga challenges na talagang sinuong ninyo. No? Mga magulang, mga nanay, magka-graduation noong nakaraan. Kaya marami kayong kinumpleto, marami kayong bayarin na binayad ninyo yung mga sa school, no? Marami kayong sinuong ng problema. Pero ang panahon ng Panginoon, sabi niya, mag-rest kayo. Kasi kapag meron po tayong pahinga, meron po tayong lakas. Amen po ba? Amen po ba? Okay, so ngayong umaga po ay meron po tayong series, no? Na ating napag-uusapan noong nakaraang pa yan. So straight to the point na po sa ating topic ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay a faith that works. No? Ang faith mo na dapat ito ay gumagawa. Ano pa? Pag sinabing working, ano po bang pag sinabi na ganung word? Gumagawa, buhay, nararamdaman, totoo, tama po ba? May pananampalataya po ba tayo kay Kristo? Kung may pananampalataya ka, dapat yan ay gumagana. No? Kaya pagganahin niyo po yung pananampalataya ninyo. Pastor, kailan? Wala pong pinipiling oras. Amen po ba? Ang tawag po sa atin ay mananampalataya ni Kristo. Kaya kung ikaw ay merong pananampalataya, dapat meron kang joy. Dapat meron kang perseverance or endurance. And meron kang maturity na nararanasan sa buhay spiritual ninyo. No? Ang ating pong tema, mga kapatid, talaga, sa ating taon na ito, 2026, ay spiritual resilient. No? So, dapat tayo ay nagiging matatag, dapat tayo lumalago, dapat tayo ay nagkakaroon ng endurance and perseverance bilang mga mananampalataya ni Kristo.
Okay? Meron po ako sa inyo ipapakita mga picture. Sino po sa inyo natutuwa kapag nakikita to? Meron po bang natutuwa kapag nakikita ito? Balik mo bro, kasi maganda yung simula, nakakagutom eh. Ayan. Natutuwa po ba kayo kapag nakikita nyo to? O yan, sa mga mahilig kumain. O lahat naman po tayo mahilig kumain pala. Yan. Natutuwa pa kayo pag mayroong ganyan tayong napupuntahan na handaan, no, celebration, or anuman, pupunta ka ng halimbawa restaurant, at nakita mo yung pagkain na yan, natutuwa po ba kayo? Siyempre, tama po ba? Matutuwa din po kayo kung meron kayong ganyang mga ready na sa inyong tahanan. Ibig sabihin, marami po kayong mga pagkain sa inyong cabinet at sa ref ninyo. Tama po ba? Masarap po, parang hindi mo na inaalala yung pagkain o pamamalengke. Kapag merong nasa ref niyan, ibig sabihin, lulutuin mo na lang, nakakatuwa yun. Kasi meron kang ready na kung saan hindi mo nahanapin, hindi mo naisipin kung saan ka kukuha ng pagkain. Tama po ba? Ito po ba ay nagdudulot sa inyo na maging masaya? Sino po sa inyo nalulungkot kapag busog? Wala, di ba? Sino sa inyo ang mainit ang ulo kapag gutom? Marami po, marami. Lahat naman po tayo, mainit ang ulo kapag gutom. Okay? Pero alam niyo po, ang pagkain na dudulot po sa atin yan na maging masaya po tayo. Okay? Sino po sa inyo ang gusto ng ganito? Masaya kapag nagta-travel, nagbe-vacation. Meron po bang gusto ng ganito? O, taong bahay. Pastor, taong bahay lang ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Alam niyo po, talagang i-enjoy ninyo ang creation ng Panginoon. Kung gaano kaganda ang ginawa ni Lord, no? Na daigdig. Hindi man natin madalaw lahat, di katulad ni Maki, no? Napuntahan niya na yung mga iba't ibang lugar dahil seaman siya. Pero alam niyo, masarap pumunta ng Boracay. Tama po ba? O hindi masaya? Hindi po masaya kasi hindi pa ako nakarating eh. What if kung makarating ka doon? Di ba magiging masaya ka? Tama ba? Tama ba? Kahit nga tayo mga bata, kahit tayo may edad na, pag nakarating tayo doon sa lugar na kung saan pangbata, kahit na pambata yan, masaya tayo. Tama ba? No, yung mga park, halimbawa Enchanted Kingdom, Peryaan, tama ba? Huwag lang mag-color game, ha? Peryaan, ibig sabihin yung mga rides, yung mga mga makukulay at may mga pagkain, tama ba? Masaya tayo kahit tayo matanda na. Masarap po mag-travel, masaya mag-travel. Tama po ba? Yan. Sino po sa inyo ang masaya kapag merong budget, may pera? Lahat, tama po ba? Lahat tayo, masaya tayo kapag merong ganyang meron tayong naipon, meron tayong mga business na nagge-generate, tama po ba? Meron tayong mga pangailangan na tutugunan. Masarap po maging masaya sa blessing ng Panginoon. Tama po ba? Masaya po ba tayo? Konti lang ang pasasayahin ni Lord ngayon. Lahat po ba tayo ay masaya sa blessing ni Lord? Yan. Dapat maging masaya po tayo, no? Isa pa po, meron po ba sa inyo ang masaya dahil maganda ang inyong kalusugan? No? Hindi ko po sinasabi na masaya ka lang kapag walang sakit. Pero alam niyo po ang kalusugan ay hanggang po sa inyong emotion. No? Kaibuturan ng iyong puso. Maaring ikaw ay may karamdaman sa iyong katawan, pero masaya ang puso mo, malusog ka pa rin. Tama po ba? Kasi alam niyo po ang katawan natin, sometimes meron tong ginagawang autoimmune. Kapag hindi masaya ang puso mo, sasabihin ng katawan mo, gumawa ka ng sakit. At tawag po doon ay stress. Okay? Kaya makakapag-develop ka ng ang taas ng presyon, ang taas ng sugar. Bakit? Hindi dahil may kinain, kundi dahil na-stress. Kaya healthy din po ang laging masaya. Tama po ba? So kayo po ba, masaya kayo kung healthy kayo, wala kayong karamdaman? Of course. Sabi nga ni Pastor Sandy, no, ating po inaalala si Pastor Sandy, hindi pala kahapon, nung Thursday po, ay inaalala po natin yung kanyang birthday kasi birthday po ni Pastor ng March 27.
Okay? Si pastor ay sinabi niya, health is wealth. Kasi siya mismo, nakita niya yung kahalagahan ng health. Kaya nung nagkaroon siya ng sakit, malimit niya po sabihin po sa amin yan. No? Kami po ay nagkakaroon ng meeting tuwing Monday. Laging po sinasabi sa amin, nila Sermat, no, nila Chef, na pangalagaan nyo yung inyong kalusugan kasi health is wealth. Okay? Okay. Isa pa po, meron po ba ditong masaya kapag masaya ang pamilya? Meron po ba? O ayaw nyo na masaya ang pamilya, gusto nyo may challenge, magulo. Yung tipong nakikita ninyo yung napapanood ninyo sa TV na drama. No? Siyempre, masarap ang pamilya na masaya. Tama ba? Walang tampuhan, walang mga galit, walang samaan ng loob. Ano pa ba ang nakakalungkot sa pamilya? No? Walang mga hinanakit sa mga puso, alitan ng mana, alitan ng lupa, lahat na yata may alitan. Tama po ba? Mga pinagpartihan na nalugi, ikaw mas malaki, akin mas maliit. Tama ba? Masarap po ang pamilya na masaya. Amen po. No? So, kaya po, alam niyo po, pagandahin po natin ang ating pamilya. Next week po, meron po tayong mga family days na gagawin. Every Sunday po yan, starting next week. April 5, April 12, April 19, hanggang po sa ating anniversary. Meron po tayong family day. Dapat ang sentro ng ating family ay si Jesus para maging masaya ang ating family. Amen po ba? Sino po sa inyo masaya kapag maganda ang karir? Tumataas ang sweldo? Ayaw nyo tumaas ang sweldo. Ayaw nyo magandang karir. Tama, gusto po natin talaga na maganda ang ating karir. No? Kaya kayo mga youth, no, dapat mag-aral kayo maigi. Kasi lagi sinasabi ng ating nanay tatay, di ba? Ang edukasyon lang ang kayang ipamana. Tama ba? So, kapag kayo naging successful, masaya si nanay tatay, masaya ka rin. Tama po ba? Masarap, masaya, ang karir na maganda. Mataas ang sweldo at merong promotion. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? No? Ngayon po, meron po tayo ngayong makikita. Ito po mga ito, mga kapatid, like career and money, ikaw ay salat, ikaw ay kulang, ikaw ay wala, o kaya ang health mo at wellness mo ay nagkasakit ka, yan. Meron kang nararanasan na anxiety, stress, and then sa family and relationship, magulo kayo, tama ba? Nagmumurahan, nagbabangayan, nagbabatuhan, tama ba? At sa ating ekonomiya ngayon, at sa Pilipinas, huwag na natin pag-usapan. Baka lalo tayong ma-stress. Pero alam nyo naman sa ating bansa, mayroong ganyang klase na kung saan ang ating society ay, ewan ko ba, parang tayo dapat ang tulungan, silang natutulungan natin sa gobyerno. Tama po ba? Pero nakakadulot yan sa atin ng lungkot. Tama ba? Isa pa, yung mga personal growth natin, yung career natin. What if kung meron tayong karanasan na yan, magiging masaya pa ba tayo? What if kung ganito nararanasan natin, lugmo ka, may karamdaman ka, yung family mo wasak, sa ating society magulo, at yung ikaw mismo ay di mo alam kung ikaw ba ay may patutunguhan. What if ito po nararanasan natin? Okay? Tama po ba mga kapatid? What if kung iyan ang tunay na sitwasyon mo? Okay, medyo kanina masaya tayo kasi lahat magaganda. Tama po ba? Lahat ng magaganda sa buhay ay pinakita ko sa inyo, pero itong reality, itong mga kapangitan na ito, mga challenges, mga trials, kung totoo ito ngayon sa iyo, mga kapatid, syempre maapektuhan ka. Pero ang tanong, kanina masaya ka kasi puro positive. Pag negative kaya, magiging masaya ka pa ba?
Ito yung real life eh. Ito yung reality. At wala naman talagang perfect na kung saan lahat na lang ng aspeto ay okay. Ito ang reality. Pwedeng meron kang pera ngayon, pero meron kang karamdaman. Di ba? Pwedeng wala kang karamdaman at marami kang pera, pero meron kang sakit. Tama po ba? Kaya pag-uusapan po natin, yung faith natin dapat nag-work. At yung faith na yan, mga kapatid, ay kung ito dapat ay wino-work out natin, meron itong ipinapakitang mga senyales. Okay? Basahin po natin ang ating Bible. Punta po tayo sa ating verse ngayon. Ang ating verse ay matatagpuan po natin sa James 1, 2-4. Lahat po tayo ay tumayo muna mga kapatid. Medyo short lang ito na verse na ating babasahin. Tumayo po tayong lahat. At sabay-sabay po natin babasahin. Ayan. Okay? Ang ating verse ngayon ay, ito yung ating pagbubulay-bulayan sa mga susunod na minuto. At basahin po natin ng meron tayo talagang comprehension. Ibig sabihin, nagbabasa ka at inuunawa mo. Hindi yun, nagbabasa ka para mabasa mo. Okay? Basahin mo para maunawaan mo. Yet, alam nyo naman, napakasimple lang naman yung mga wordings yan. Okay? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let persevere finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Okay, isa pa po basahin po natin Naunawaan po ba ninyo? Okay, nakita nyo po yung pinapakita po sa atin ng Panginoon. Okay, babasahin pa po natin ng isa. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan. Ang ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon ay napakahalaga yan. Kaya mga kapatid, whenever napupunta kayo ng church, basahin nyo talaga salita ng Diyos. Bakit? Kasi baka nagsisinungaling na kami dito at wala na sa Biblia yung aming tinuturo. Tama ba? Ang ating Word of God, ang ating truth, ang ating light. Kaya napakahalaga po na magbasa ng Bible. Tama po ba? Ako lang po may karapatan o kayo may karapatan din? Ako lang po ba may karapatan magbasa ng Bible o may karapatan din po kayo magbasa ng Bible? May karapatan. Bakit? Kasi ang Biblia ay para sa lahat. Okay? Dahil meron kayong banal na spirito, meron pong magtuturo sa inyo. Kahit wala po si pastor. Pero si pastor, dapat kayong turuan. Pero kapag binabasa niyo po yung salita ng Diyos, tinuturuan kayo ng Panginoon. Naunawa po ba natin mga kapatid? Okay, maupo na po tayo. Meron po kayo naunawaan. I'm sure po, kasi nangusap sa atin ng banal na spirito. At yung pangungusap na yan, mga kapatid, kaya niyo po yan, araw-araw ng buhay ninyo, na maranasan yan, yung pangungusap na yan. Okay? Kaya ang pagbabasa po ng Bible ay hindi lang po linggo. Gawin po natin araw-araw ng ating buhay. Tama po ba? Amen po ba? Parang yung pagkain po, ang ating pagkain ay kinakain natin ng ilang beses sa isang araw? 3, pero meron tayong merienda. Tama po ba? Merienda sa umaga, merienda sa hapon, merienda sa gabi. No? Kaya, tumataba po tayo. Ngayon din po ang ating buhay spiritual. Kailangan po natin patabain sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. No? I-consider daw natin na ang ating mga nararanasan na samot-saring mga pagsubok sa buhay ay
magdulot ito ng ano? Magdulot po ito ng joy. Kanina, Pastor, masaya lang po ako nung nakita ko yung mga pagkain. Pastor, naging masaya ako nung nakita ko yung travel, yung family. Nalungkot ako yung realidad ng buhay. Si James, mga kapatid, sinulat niya itong verse na ito. Okay? Tingnan natin ang background ni James. Bakit niya isulat itong verse na ito? Okay? Balik tayo dun sa ating ano. Dahil nga, sa verse tayo, sa book tayo na sinulat po ni James, marami pong scholar na sinabi, yung James na book na yan sa Bible, ang nagsulat niyan ay yung kapatid ni Jesus. Yan. So, anong background po ni James? Si James po ay kapatid ni Jesus, enemy before Jesus' death, and James mismo ay hindi naniniwala kay Jesus nung una. Dahil siya kapatid, familiar sila sa isa't isa. Tama po ba? May ganun po ba sa pamilya? Na mostly ng ating mga kapamilya kapag meron na tayong familiarity, yung kasama na natin araw-araw, tama ba? Minsan tayo pa hindi sumusuport, minsan tayo pa hindi naniniwala, diba? Pero yung ibang tao, kaibigan, sila pa'y naniniwala, sila pa'y sumusuport. Tama ba? May ganun tayo kasi meron po yan, may kinalaman yan sa familiarity. No? Kaya yung mga halimbawa, yung mga anak natin, mas gusto pa nilang kasama yung kaibigan kasi full support ng kaibigan. Tama ba? Yung mga anak natin gusto samahan yung mga kanyang mga best friend o kaya mga kasama sa school kasi nararamdaman nila na sinusuportahan sila. Okay? Pero, katulad nga ni James, dati hindi siya naniniwala, pero nung nakita niya, nasaksihan niya, yung muling pagkabuhay ni Jesus at yung ginawa ni Jesus, siya ay naging apostol ni Jesus. Okay. So, yan. Si James siya ay isang mataas na leader sa church ng Jerusalem. Alam niyo po yung Jerusalem? Pag nakita niyo po ang Israel, ano po naiisip ninyo kapag sinabi nating Israel? Meron po kayo nakikita doon eh. Pag pinicture niyo ang Israel, meron po kayo makikita na itsura po doon. Ano po yung itsura? Alam niyo po yung may gold na dome? Gold na dome? Yung, ano ba Tagalog ng dome? Basta yung alam niyo kapag church, merong bilog na bubong at kulay gold. Yung literal na po na kulay gold na bubong doon, yung po ang Jerusalem. Yan. Dati po, sentro ang Jerusalem, pero si Trump ngayon parang sinabi, ang sentro ng, nagkamali yata ako. Dati ay Tel Aviv yata. Pero nung si Trump ang nagsabi, Jerusalem na ang sentro. Okay? So, pag sinabi pong Jerusalem or Israel, yun po yung atin na picture out. Yung Golden Dome. Yan. Diyan po si James. Sa church po sa Jerusalem, siya ay leader doon. Okay? Kapag nabasa nyo po yung verse 1, kasi tayo po ay sa verse 2 na nagbasa, si James nagpakilala doon. Yan. Siya ay lingkod ng Panginoon na kung saan nagsulat siya ng letter o nagsulat siya ng mga salita para i-encourage ang, sabi nga yung 12 tribes. Naalala niyo po yung 12 tribes? Okay? Naalala niyo po yan, yung 12 tribes? Yung mga lahi ni Jacob? Sa time na po na yan, meron pong persecution. Ano pong persecution? Samot-saring persecution. Ang mga believer ni Jesus, pina-persecute. Ano pa? Sila ay, ang tawag dito, fina-flag. Yung flag na okay? Hinahagupit. Hindi naman sinturon, Actually, yung mga Romano sundalo, samot-sari ang kanilang pangharas.
Hindi lang yung yantok, hindi lang yung kahoy, kundi may mga spikes na mga bakal at maraming iba. Okay? Kaya mga Kristiyano, ganun ang nararanasan nila. Hindi masarap ang pamumuhay nila sa time na yan. Bakit? Merong persecution. At meron din persecution na sila'y pamamatuhin. Ano pa? Ikukulong sila. Tama ba? Kaya ano nangyari? Yung 12 tribes po na sinasabi, nagsikalat yan. Bakit? Kasi nga, may persecution. Yan. Kunyari tayo dito. Meron nag-persecute sa atin dito. Anong gagawin natin? Tatakbo tayo sa mga lugar na kung saan ay hindi tayo abutan ng mga gobyerno. Tama ba? Kaya yung mga Hudyo ay nagsikalat sila sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon, sumulat si James. Ang tanong po, kanino po siya nagsulat? Sa mananampalataya o hindi mananampalataya? Sino kausap ni James ngayon? Ang hindi mananampalataya o mananampalataya? Mga mananampalataya. Tama ba? So ang kausap ni James ay katulad natin. Kausap ka ngayon sa pamamagitan po ng book na ito, no? Na naisulat para sa mga mananampalataya ni Kristo na nakakaranas ng mga samot-saring mga hirap sa buhay. Okay? So meron po ba tayong kahirapan ngayon sa buhay natin ngayon? Meron po ba? Amen po ba? Sino po sa inyo nakakaranas ng hirap? Hindi man persecution. Pero hirap sa karamdaman. Meron po ba? Yes, tama po ba? Meron po ba nakakaranas dito na hirap sa financial? Meron, tama po ba? So ang kausap ng Panginoon, sa pamagitan po ng sinulat ni James ay lahat mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po itong verse na ito, napaka-simple and sweet. No? Sobrang simple, pero ang hirap gawin. Amen po ba? Pag nabasa nyo nga wala na kayong parang theological na kailangan mo ng background para maunawaan Actually, yung sinulat ni James ay hindi katulad ng sinulat ni Peter and ni Paul, na which is, pag nakita ninyo yung kanilang writings, very theologian. Pero yung sinulat ni James, literal, practical. Kaya nga po itong book ni James, sinasabi po yan na ang James ay Proverbs ng New Testament. Para sa mga practical na application ng mga mananampalataya ni Kristo. Okay? So, kaya nga unang-una sa lahat, mga kapatid, pasensya na kayo, medyo malabo ng konti. Unang-una sa lahat, think and react differently. Mag-isip, mag-react ka ng iba naman. May problema ka ngayon, tama po ba? Meron kang hinaharap ngayon, di ba, ng mga stress, challenges. Pero, wag naman palagi yun na lang ang reaction mo. Halimbawa, pag gutom ka, anong reaction po natin pag gutom? Pag gutom. Ano po ang reaction po natin? Mainit ang ulo, nagagalit. Ano pa po? Wag naman po yung parang nagwawala ka, ha? Okay? Kung yun ang regular mong ginagawa, dapat ngayon mag-isip ka naman ng iba. Gumawa ka naman ng ibang reaction. Hindi, pag nawalan ka ng pera, init ka agad ng ulo. Iba naman, meron bang iba? May ibang may lalabas pa ba? Meron pa bang iba? Kumbaga meron ka pa bang maibubuga na mas maganda kaysa dati? Think differently. Gumawa ka ng reaction na hindi naman katulad nung dati. Trials are what you think they are. Ang pagsubok ay hindi yan doon sa akala mo yun. Ano yung akala mo yun? Akala mo ang pagsubok, binibigyan ka ng lungkot. Di ba? Pag wala kang pera. Ang pagsubok sa pera, wala kang pera. Ano binibigay sa'yo ng wala kang pera? Lungkot. Pero ang pagsubok,
Hindi yun, mga kapatid. Hindi lang yun ang binibigay sa'yo. Kaya mag-isip ka, merong binibigay sa'yo na bago. Anong binibigay sa'yo ng bago? Kapag wala kang pera, maging masaya ka. Yun yun. Tama po ba? Automatic sa atin, walang pera, malungkot. Ang haba ng muka. No? Yung mukhang paganon pa, yung bibig na paganon, pa sad face. Dapat pag walang pera, masaya pa rin. Amen ba? No? Tama po ba? Parang ayaw ninyo ha? No? Tama po ba? O kapag may karamdaman, alam ko po, mahirap kalabanin ang karamdaman. No? Mahirap kalabanin ang karamdaman. Kasi nga, wala kang magagawa kung meron kang sakit. Tama po ba? Pero kung wala ka na magagawa dahil may sakit ka, meron ka pang karamdaman, tapos ngayon, yung iyong damdamin ay lungkot na lungkot at lahat ng mga reaksyon mo ay para kang bugnot na bugnot, mga kapatid, nadadagdagan mo ang iyong sakit. Sakit sa katawan, sakit pa sa kalooban. Tama po ba? Amen po ba? Kung mayroon kang kakaramdaman, meron tong maibibigay na iba. Hindi lang lungkot, tama po ba? Kaya hindi mo dapat maisip na yun lang yun. May karamdaman ako, malungkot ako. May karamdaman ako, wala akong magagawa. Hindi po yun lang. Merong iba pa. Pag may karamdaman ka, pwede ka pa rin maging masaya. Amen po ba? Amen po ba? Naging masaya kami ni Sir Matt nung nagkaroon kami ng gout. Bakalakad. Alam niyo po, yan yung pinakamasakit na naramdaman ko sa tanan ng buhay ko. Yung tipong hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. At ang init at merong kirot na sagad hanggang buto. Walang pwedeng parang makapag-ibsa nung kirot na yon. Pero alam niyo po, kapag tayo nakaranas ng ganong sitwasyon, at normal sa atin na mainis, magalit, tama po ba? Normal po ba yon? Pero let's think other way. Kung meron kang karamdaman at magdudulot yan ng kagaligayahan sa iyo, then, mga kapatid, pakinggan niyo ako, kapag may karamdaman ka, kapag meron kang kakulangan, pero naging masaya ka pa rin, then you know na ang word ng Panginoon at si Jesus na nasa iyo ay totoong buhay. Amen po ba? Totoong buhay. Bakit? Bakit mga kapatid totoong buhay si Kristo? Si Kristo kasi nagbibigay sa atin ng hope, nagbibigay sa atin ng light, nagbibigay sa atin ng happiness. Kahit wala yung mga yan. Amen po ba? Kaya mag-isip ka. Balikan natin yung verse natin, bro. Sa verse 1. Sabi dito, consider. Sa iba pong version, count. Pag sinabing count or consider, I think sa SV, sa version na yon ay count it joy. Sa NIV, consider it joy. Pag sinabing count and consider, ito ay may kinalaman sa estimahin mo uli. Tingnan mo uli, i-review mo uli. Tama po ba? I-review, i-estimate mo kung ikaw ay magiging masaya sa kabila ng mga pagsubok. Sige bro. Number 2. Verse 2 pala. Verse 2. Okay? Consider it joy. Count it joy. Kailangan mong i-reframe ang iyong thinking. No? Tama po ba? Kailangan palitan mo ang iyong isipan. Kailangan tingnan mo yung other way around. Kasi ang realidad po ng buhay ay ganito po. Yan. Wala pong perfect life. Wala po talaga nagsabi na, nung ako po'y pinanganak, ako po'y namuhay na sinubuan lang ng aking katulong o sinubuan lang na magulang. Tama po ba? Na tayo ay, nung pinanganak tayo, meron sa atin pong nangangalaga. Pero nung tumatanda na tayo, di ba? Tayo na nangangalaga sa sarili natin. Tama po ba? So what I'm saying ay, ang buhay ay dapat ganun. No? Hindi laging isinusubo sa iyo lahat ng magaganda, dapat ikaw din ang nag-earn nun.
Pero pag may pagsubok, mga kapatid, no? Sige bro. Okay? Kapag may pagsubok, kapag meron ka nararanasan na ganito, magiging masaya ka pa ba? No? Magiging masaya ka ba kung sinabi dito sa verse 2, basahin ko na lang, when you face troubles of any kinds, come your way, consider it an opportunity of great joy. Yan. Opportunity of great joy. Kaya nga po ang mga kanta nung mga sinauna, alam niyo po yung mga kanta ng mga sinauna? Yung This is the Day. Tama po ba? Ito'y nagbansag sa mga Kristiyano, yung mga kantang mga masasaya, yung mga, alam mo yung mga born again Christian, lagi lang yan parang masaya sa buhay, parang walang nakikitang lungkot, no? Parang mga baliw, ang mga Kristiyano, ang mga born again Christian, dahil may problema na, kumakanta pa na, this is the day, yung mga ganun mga classic na kanta. At yung mga born again Christian, may karamdaman na pahali-hallelujah pa. Di ba? Nabansagan po tayong gano'n na para tayo daw ay mga may topak. No? Na, hindi na nga, wala na nga makain. Nagagather tapos kumakanta pa ng mga gano'n. Mga kapatid, yan po tayo. Tayo ay mananampalataya ni Kristo. Kaya anuman ang season na dumating sa atin, dapat tayo ay maging masaya. Ito ang hirap. Paano ba maging masaya, Pastor? Kung ito nga ang nararanasan mo. Tama po ba? Paano nga magiging masaya kung meron kang iniinda? Paano magiging masaya kung ang pamilya wasak? Paano magiging masaya kung wala kang pera? At maraming mga pamamaraan na kung saan ay, alam niyo po, pine-permit po ng Diyos ang mga pagsubok. Dahil pamamaraan niya ng Panginoon kung bakit tayo natitest yung ating faith. Remember po yung story ni Job? Yung story po ni Job, isang araw, pumunta si Satanas. At sinabi ni Satanas, pwede ko bang si Job na righteous sa harapan mo ay isubok natin? Ang sabi ng Panginoon, okay, sige. Bigyan mo ng pagsubok pero wag mong papatayin. So, pinermit ng Panginoon yung pagsubok kay Job. Alam niyo yung pagsubok ni Job? Wala nang pwede makakatalo. Alam niyo po yon? Hindi po natin may experience yung pagsubok ni Job. Bakit? Namatayan. Namatayan ng anak. Yung kanyang ari-arian. Tama po ba? Lahat ito natupok. Nagkaroon pa siya ng sakit na ketong. Wala na po mahigit sa pagsubok ni Job. Pero nakita pa rin siya na siya ay righteous sa harapan ng Panginoon. So, ano ibig sabihin yun? Pastor, hindi ko po kaya maging masaya. Mga kapatid, merong pang mas lugmok sa'yo, pero masaya. Amen po ba? Mas merong pang malala na karamdaman sa'yo, pero masaya. Hindi ko sinasabi yan kung sino, pero palagay ko, yung tao na yan ay merong Diyos sa kanilang buhay. Kaya consider po natin na maging masaya pa rin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Number 2 po, the purpose of testing. Ano bang purpose po ng testing? Anong purpose po ng problema? Anong purpose ng karamdaman? Anong purpose ng kahirapan? Ng wasak na family? Anong purpose po niyan? Lahat ng bagay ay may purpose. O isipin niyo po ito mga kapatid, ha? Anong purpose mo? Bakit ka nabubuhay? Palagay mo, nagtsumamba lang ba si Lord? Wala tayong choice. Sige, panganak na natin si Samuel. Pero bang ganon, tsumamba sa Lord? Lahat ay may kanya-kanyang daw panahon. Itinatakda ng Panginoon, tama po ba? Kaya lahat na nangyayari sa ating buhay, pati ang ating kapanganakan, sinadya yan ng Panginoon. Wala nagkataon po kay Lord, tama po ba? Lahat ay may purpose. At yung purpose na yan, kung bakit ka may problema, kung bakit ka may hinaharap ng mga challenges, is yan ay para maging matatag ka. No, trials prove the genuine of your faith in Christ. Yung mga trials po ay katulad po yan ng sinasabi nating nagpupurify ng ating pananampalataya. Remember this mga kapatid, kung may
ka kay Kristo, kung talaga merong pananampalataya kay Kristo, asahan mo na yan titest. Tama po ba? Ang mga totoo, mga original, mga genuine na mga tatak, ito man ay kotse, ito man ay mga damit, bag, or anything, yan ay merong quality control. Tama po ba? May quality control yan. Kasi dapat may pakita na quality. Dapat may pakita na maganda. Tama po ba? May quality control na, meron pang genuine material. Tama po ba? Amen po ba? Ano kaya yung mga peke? Palagay nyo po. Yung mga peke. May genuine material po ba? Synthetic. Tama po ba? Imbis na leather, synthetic. Tama po ba? Palagay nyo po yung mga peke. Meron pa po ba yung quality control? Tama po ba? Palagay ko, siguro, pag-isipin natin, peke na nga. So, hindi na kailangan i-quality control kasi peke nga eh. As is na lang, pagtapos, sige, produce na yan. Alam niyo po, yung trials ay nagpapakita ng ating dapat pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay may faith sa Panginoon, yan po ay hindi makakaiwas sa pagsubok. Okay? Ang quality control at ang pagtingin ng mga genuine na material, ito po ay hindi minimiss ng mga brands na totoo. Ito ang kanilang talagang ini-aim. Tama po ba? So, kung meron tayong faith sa Panginoon, ano ang aim ni Lord para maipakita yan na ikaw nga may pananampalataya sa Kanya? Subukin. Tama po ba? Amen po ba? Subukin. Alam niyo po ba ganito? Kahit na po, ikaw ay mananampalataya tapos naging lingkod ka kay Lord, alam niyo po, yung paglilingkod mo kay Lord, sinusubok din yan. Para mapakita yung totoo. Tama po ba? Ang Diyos kasi natin ay God na kung saan nagtetest. Pag walang testing po palagay nyo, ano po mang nangyayari? Kapag walang testing, kapag walang quality control, ano po mangyayari? Ano po mangyayari pag walang ganon? Pag wala pong ganon, ano mangyayari kaya? Pag walang testing, walang quality control, basta-basta na lang. Tama po ba? Si Lord, siya ang Diyos ng kaayusan. Remember this mga kapatid. Siya ang Diyos ng kaayusan. Dapat tayo mananampalataya ni Kristo ay naaayos at na ilalagay sa maayos na kalalagayan. Amen po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, aayusin ng Panginoon lahat ng buhay natin. Amen po ba? May gagawin ng Panginoon na kung saan, aayusin niya yan. Amen po ba? Pero unang inayos si Lord ay ang puso. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? Of course, siyempre yung ating spiritual life. No? Na tayo ay naboborn again. Tayo ay naliligtas. Pero pagkatapos po na tayo ay maligtas, ang una pong inayos ng Panginoon ay ang puso. Hawakan mo yung puso mo ngayon. Alam niyo po yung puso niyo na yan, manloloko po yan, sabi ng Bible. Deceitful yan, pusong yan. Biro mo, nasa loob mo, di ba? Niloloko ka ng loob mo. Tama po ba? Niloloko ka ng puso mo. Manloloko yung puso mo. Deceitful yan. Punong-puno yan ng ano? Punong-puno yan na siya ay tuso, sinungaling. Kaya hindi po pwede sabihin, ito po nararamdaman ko, Pastor, ang pogi niya kasi. Hindi ko pwedeng palampasin yung kapogihan niya, kaya sasagutin ko na siya. Cute niya na, singkitin siya para siyang chinino. Chinino. Ano yan? Chino. No, chinino. Chinong pango. Chinino. Hindi, mahal ko na siya, Pastor, kahit hindi siya Kristiyano. No, kabaliktaran naman sa babae, sa lalaki, no. Ang ganda niya, haba po ng buhok kasi, tapos maputi. Mahal ko na siya, Pastor, liligawan ko na siya, Pastor. Gusto siya. Kahit satanista. No, kaya parang haba ng buhok, yung pala yung ano nila sa relihiyon, no. Mga kapatid, puso yan, tuso. Sorry.
Yung puso natin ay tuso, sinungaling. Kaya yan po ang pinupure ng Panginoon, mga kapatid. Kapag hinarap mo ang problema, kasi may tinatama sa'yo. No? Tinatama ka ng Panginoon. Kaya ang problema po, ito po, makinig po kayo. Ang problema po, ayaw ng Panginoon na magdududa ka. Tama po ba? Ang purpose po ng problema ay para lalo kang manampalataya. Meron po ba sa inyo dito? Pastor, kailan ako naging Kristiyano? Ang daming problema. Lumabas yung mga problema. Nagkaroon ng mga namoblema ako sa family, namoblema ako sa trabaho, ang daming problema. Ayan, ibig sabihin yan, totoong pananampalataya ang natanggap mo. Yung iba, ang daming problema, pastor, ayaw ko na. Diba? May ganyan eh. Ang daming problema, aalis na ako. Pupunta na lang ako dun sa relihiyon na walang problema. May ganyan po eh. No? Pumunta siya sa relihiyon na walang problema. Nainganyo siya sa relihiyon na walang impyerno. Alam niyo po mga kapatid, sa Panginoon, tinetest siyang ating faith. Tama po. At kapag meron pong testing, na ipapakita ang inyong pagiging genuine. Alam niyo po yung pagiging genuine ninyo? Alam niyo po yung totoong, halimbawa, sa genuine na lang po tayo, yung mga material na genuine. Ang totoong leather, tumatagal. Tama po ba? Tama po ba? Oh, ito mga nanay, mga lolo't lola natin. Meron pa po ba kayong sapatos na genuine leather na buhay pa hanggang ngayon? Meron pa po kayong ganon? O baka na ipamigay nyo na, o big sabihin na itapon nyo na dahil nasira na yung. Pero yung leather po ba ay nasira? Hindi. Yung gold po, kahit yan po ay dumaan sa apoy, mas lalo po siyang nagiging pure. Amen po ba? Lumalabas po ang ating totoong pananampalataya kasi alam niyo po yung genuineness, meron po yung other word remain. Kapag hindi genuine, hindi nananatili. Amen po ba mga kapatid? Kapag hindi genuine, nawawasak, nasisira, nawawala. Okay? Kaya kung meron kang genuine na pananampalataya, kung anumang pagsubok na naranasan mo ngayon mga kapatid, isipin mo na itong pagsubok na ito ay gagamitin ng Panginoon para iangat ng Lord ang buhay mo. Nakuha ninyo mga kapatid? Para iangat ni Lord ang buhay mo. For example, ganito. Kung meron kang pagsubok ngayon, dahil gusto ni Lord i-promote ka, gagawa ang Panginoon ng paraan. For example lang sa mga employed, sa employed. No? Meron dito nasusubok halimbawa sa time. Halimbawa, di ba ganon? Yung mga katrabaho mo, 4:00 pa lang ng 4:45, nagre-ready na umuwi. Di ba? Nagre-ready na umuwi yan. Nagme-makeup na yan, tsaka nagpapabango na yan. Pauwi na kasi na. 15 minutes, pauwi na yan. No? Alam niyo po kung yun po ang ginagawa po doon sa office ninyo, na dinadayang oras at hindi nagtatrabaho ng tama. Pero ikaw, tinitest yung pananampalataya mo, tinitest din yung iyong pagiging follower ni Kristo, na hindi mo ginagaya ang mga normal na mali. Tama po ba? Kasi pwede maging normal ang mga mali. Di ba? Yun na lang din yung parang nakasanayan. Kaya ikaw naman, go with the flow. Pero kapag ikaw ay nanatiling tapat, hindi ka na-give in, kahit may ganyang pagsubok, tingnan mo mga kapatid, mayroong promotion sa iyo si Lord. Amen po ba? Look at the life of Joseph. Di ba? Bawat pagsubok may promotion. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Bawat pagsubok may promotion. Hanggang sa dalhin siya ng Panginoon, second in charge saan? Sa buong Egypt. Biro mo. Hudyo siya.
Tapos, Ehipto, yung lugar, technically, dapat ang mga magiging second in control ay ano? Egyptian. Pero siya ay Hudyo. Bakit? Kasi lahat ng mga trials, naging tapat siya doon. Lahat ng trials, hindi niya parang inda na lugmok na siya. Lahat ng trials, sinuong niya. Sino po sa inyo dito ang mahilig tumakas sa problema? May mahilig po bang tumakas ng problema dito? Yung nagtatago? Meron pa dito? May pagsubok, alis na ako dyan. May pagsubok, ayoko niyan. Meron pa bang ganito? Yung iniiwasan niyo yung pagsubok, mga kapatid, pag iniwasan mo yung pagsubok, para ka nagtampo sa bigas. Kasi ginagamit ng Panginoon ang pagsubok para iangat ang buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Pero ito lang yon. Ang lahat ng sumusuong sa problema, hindi pwede na itong sumusuong sa problema ay mag-quit. Tama po ba? Lahat po ng sumusuong ay nananatili. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? O katulad ni Tatay Amor, meron po siyang karamdaman. Di ba? Si Tatay Francis may karamdaman, pero naandito. Nananatili. Napakahalaga po kasi yung pananatili. Ayoko na po, Pastor, kasi ang dami kong problema. Wala na akong oras at panahon sa pag-church. Wala na akong oras at panahon dahil marami po ako inaalala, mga kapatid. Kabaliktaran dapat ang iyong gawin. Kung meron kang problema, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po sa atin, dapat meron po tayong kagustuhan sa ating mga puso na magkaroon po tayo ng endurance at perseverance. Okay? Gaano po kaganda na ang bawat isa sa atin ay may nag-persevere, nagtsatsaga. Tama po ba? Gaano po kaganda na makitaan po tayo ay nag-i-endure. Alam niyo po, sa huling mga panahon, mga kapatid, marami ang magiging malamig kay Kristo. Ano malamig kay Kristo? Ayaw na kasi mag-endure. Ayaw na mag-persevere. Alam niyo po yon? Example po ng mga kapatid, ganito example po, na ayaw mag-endure, ayaw mag-persevere. Alam niyo po, marami po ngayon na mga churches na nagsasama-sama para pag-usapan nila yung mga pagpapala lang. No? Pero kapag tinuruan ng mga pagtutuwid, pagiging banal, kapag tinuruan na kung saan iwanan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, yan. Ayaw ng mga taong ito na pakinggan niya mga yan. Ang gusto lang pakinggan nila ay yung pagpapalain ka ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang mga nananatili, ang mga nagper-persevere, merong tenga na nakikinig. Okay? At merong mga gawa na isinagawa dahil ito ay importante. Pero yung hindi mga nananatili, aalis na lang sila. No? Din po mga kapatid, kailangan meron po tayong ganyang puso. Okay? Because we have genuine faith in Christ. Kapag hindi nanatili, kapag nawala, I guess, possible na hindi genuine ang faith at possible na mayroong season pa sa kanya ang Panginoon. Okay? And then dito sa verse 3, ang sabi po dito ay mag-grow. Yan, mag-grow into maturity. Kaya po sa ating number 3, tingnan po natin number 3. Okay? Bro, ibalik mo. Number 3. Spiritual maturity is resilience and perseverance until the end. Yan. Mayroon po tayong topic talaga ng buong taon na about resilience. Okay? Dapat flexible ka, dapat dynamic ka, dapat lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, ito ay pamamaraan ng Diyos para maging matatag ka.
hindi para ikaw ay lumayo sa Kanya o mawala. Dapat may spiritual resilience. Tama po ba? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ikaw ay nag-grow. Kaya sa ating mga kapatid, napakahalaga ang maturity. Sino sa inyo ang cute na cute sa mga baby? Yan, yung anak ni Ate Pilar, cute na cute. Tama po ba? Tama po ba? Yung anak ko rin, si Yana at si Bebo, cute na cute sila. Pero what if, kung tumagal, 20 years, ganun pa rin sila? Cute pa kaya yun? Sa mga nanay na nangangalaga, pupo ng pupo sa diaper, palit ka ng palit sa diaper. 20 years old na, ganun pa rin. Hindi na cute, tama po ba? Nakaka-cute na yun, di ba? Ganun din po dapat tayo. Meron dapat maturity po tayo nararanasan, tama po ba? Tama po ba? Dapat sa mga pagsubok po, ang maging ano po natin, ang maging pinaka-goal sa ating karakter, sa ating sa isipan, sa ating puso, ay mag-mature ito. Tama po ba? Amen po ba? O sino sa inyo ang matampuhin pa rin? Meron pa po bang matampuhin dito? No? Hindi ako nabati ni Pastor. O, hindi ako nakamaya ni Sister Sol. Yung na nga sa church na ito, hindi nang babati. O ano pa ba mga klase ng pagtatampo? O sabihin natin na parang hindi tayo mature. Alam niyo po, balikan po natin yung verse natin. May pagsubok, pero kailangan maging mature. Paano natin po babalansehin na may pagsubok, tapos kailangan maging mature tayo? Paano po natin babalansehin yon? Mga kapatid, ano pong pamamaraan para mabalanse po yon? No? Ulitin ko lang ulit po, para meron po tayong parang pag-iisipan ngayon sa ating pangatlong punto. May pagsubok, pero kailangan mo maging mature. Ano po ito sa atin? Ano pong epekto sa atin? Anong gagawin natin? Alam niyo po mga kapatid, napakasimple lang ng sagot. Napakasimple lang ng sagot po. Gano'n po kasimple? Basahin ko po itong verse na ito. So let it grow. Verse 4 po, let it grow. Ano po yung dapat mag-grow? Yung faith natin, tama po ba? So hayaan mo lumago. Pag sinabing hayaan mo, let it go. Let it go, let it go. Kanta pala yun. Let it grow. Let it grow po. Let it grow. Ano ibig sabihin po nun? Hayaan mo. Mga kapatid, pag sinabing hayaan mo, ano pong ibig sabihin nun? Ano pong kabaliktaran na wag mo hayaan? Baliktad lang pala yun, no? Ano pong kabaliktaran ng hinahayaan mo, yung paglago? Hinahadlangan mo yung paglago. Tama ba? Ano? Hinahadlangan, ano pa? Pinipigilan? Tama po ba? So, kanina nabanggit ko po, na dapat sinusuong mo. Hinaharap mo. O ito mga kapatid, kaya ka pala hindi nag-grow, hindi mo hinaharap. Tama po ba? Hindi mo sinusuong according doon sa Panginoon. Sinusuong mo lang according sa lakas mo. Okay? Dapat harapin mo, let it grow. Kung meron kang challenge, kung meron kang hinaharap, paano ito magiging balanse na gusto ng Panginoon mag-mature ka, di suungin mo. Tama po ba? Suungin mo. Di ka marunong lumangoy? Anong gagawin mo pag di ka marunong lumangoy? Simulan mo dun sa langoy palaka. Langoy aso. Tama ba? Hanggang sa makita mo, lumulutang ka na. Di ba? Kapag hindi mo sinuong, hindi mo trinay yung mga ganyan, hindi ka matututong lumangoy. Nakuha natin mga kapatid, ang problema sa atin, kung bakit walang spiritual maturity, kasi hindi natin hinaharap
at i-apply ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kapag may problema, pinipigilan natin salita ng Panginoon sa pamagitan ng ano? Pastor, ang problema talaga, ganito, ganyan. Alam niyo po, magkaiba po yung nagrereklamo, magkaiba din po yung nagsasabi ng problema. Kasi po yung nagrereklamo, yan po yung hindi sumusuong sa problema. Kasi may duda, tama po ba? Alam niyo po yung duda, ayaw na ayaw yun ng Panginoon. Amen po ba? Nagdududa ka na nga, nawawala ka pa. Paano magiging mature? Kung mayroong problema, anong balanse? Suungin mo. Amen po ba? Let it grow. Yung ating spiritual maturity, mag-grow yan kung hinahayaan po natin yung natural process na kung saan ang halaman kailangan ng sunshine, ang halaman kailangan ng tubig at pataba sa lupa, kailangan yan. Tama po ba? Pero ang halaman o ang buto, ilagay mo yan sa matigas na lupa. Ilagay mo sa loob ng bahay. Ano mangyayari? Hindi lalago. Amen po ba? Kailangan tanggapin mo lahat para mag-grow ka. Amen po. Kaya sa atin po, mga kapatid, napakahalaga ng pagtsatsaga. Tingnan mo yung katabi mo, matyaga ba yan? Nakikinig pa ba yan? Tanungin mo anong point na tayo? Anong point na tayo? Hindi alam. O hindi nga nagtyagang makinig. Mga kapatid, pagtyagaan nyo lahat, tama po ba? Amen po ba? Kaya mo maging flexible ka sa lahat ng oras. Yung resilience po, pagiging flexible po yan. Na-adapt mo yung sitwasyon na mahirap, tama po ba? Hindi yung ma-adapt mo lang uy, sarap to, maganda, enjoy to, nakaka-enjoy. Na-adapt mo ngayon, masaya yung environment, walang problema. Pero kapag may problema, puro reklamo. Tama po ba? Kapag may problema, ang daming nasasabi. Dapat magkaroon ng perseverance. Maging flexible ka sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? So, last word po na babasa nyo ito, until the end. Matatapos na po tayo. Until the end. Kailan po matitigil ang problema? Kailan po matitigil ang problema? Hanggang huling hininga, tama po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi rin matitigil ang pagtsatsaga mo hanggang kamatayan. Tama po ba? Kaya sa atin po, mga kapatid, nawa sa atin pong paglagong spiritual, ang Diyos po ang lagi nating kasama. Lagi po natin sa isip yan. Ang Diyos na ang lagi nating kasama, ang Diyos ang lagi sumasa atin, ang Diyos ang tutulong sa atin, ang Diyos ang bala, ang Diyos ang may kontrol, ang Diyos lahat. Kapag may Diyos, palagi na lumalabas sa bibig mo ang Diyos, nagkakaroon ka ng pag-asa. Kung sabi mo, ako na lang, lagi na lang ganito, laging ganyan, ako na lang, lagi, ito na lang. Naku mga kapatid, pag yan lagi nasa isip mo, ikaw, pag lagi nasa isip mo ang problema, lagi nasa isip mo yung mga challenges, lagi nasa isip mo, lagi mong binibikas, wala din tigil ang reklamo mo, wala din tigil ang pagdududa mo, wala ka rin tigil sa salita ng di maganda. Kapag meron kang Diyos, nagiging ganda ang iyong buhay spiritual. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? To summarize po yung ating napag-usapan ngayon, trials aren't obstacles, hindi lang siya obstacle, tama po ba? They are fuel for faith. Oh, mga kapatid, may fuel pala ang faith natin. Yung trials yun. Amen po ba? Pag-aalabin niya ang pananampalataya mo sa pamagitan ng mga obstacles. Alam niyo po, ganito, balansin naman po ang Diyos, kahit may obstacle, merong blessing. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Merong kang challenge ngayon, pero balansin ang Diyos, may blessing din siya. Tama po ba? May sakit ka ngayon, pero may kagalingan. Balansin po ang Panginoon. So they are fuel for faith by shifting our perspective, yung ating kaisipan. I-shift mo, hindi na yung parang, uy, eto may problema, magalit ka. Hindi, meron ng ibang dapat maging reaction. Kapag may problema, maging masaya ka. Shifting, tama po ba? Your perspective. Shifting your mind. Ito mahirap Yung leeg natin pwedeng i-shift, tama po ba? Pero yung mind natin ang hirap. Shift your mind. Shift your perspective.
we see that hardship is the primary tool used to validate, ano daw po? A working faith. O kung totoo ang iyong pananampalataya, vina-validate yan ng trials. Okay? And build the resilience, endurance required for spiritual growth. Meron po talagang parang prerequisite o required ng spiritual. Ano po yon? Yung mga challenges. Alisin mo yung challenges, walang growth. Tama po ba? Amen po ba? Huwag mong palakarin yung baby. Di yan matututo maglakad, hindi titibay ang buto. Tama po ba? Para tumibay tayo sa ating pananampalataya, matuto kang maglakad. Matuto kang matapa at tumayo. Tama po ba? And lastly po mga kapatid, tayo po tayong lahat. To conclude po yung ating napag-usapan ngayon, faith is more than a mindset. Ang pananampalataya po ay hindi mindset lang ito. Hindi po ito nabubuo dun sa parang isipin ko lang. Actually po, ito po ay it is a reality refined by God-given trials. It is an experience. Amen po ba? Alam niyo yung pananampalataya nyo? Experience po yan. Ano po experience? Na born again po kayo. No? Hindi mo lang po naisip yan. Meron pong nangyari. Nung nanampalataya ka kay Kristo, na born again ka, na-experience mo yung pagiging born again. Kaya po mga kapatid, yung reality po ng problema, kasi yan po ay isang experience na kung saan binigay, pinermit ng Panginoon para ano po? Para ma-refine yung faith mo. Totoo ba ang faith mo? Amen po ba? Instead of merely surviving the struggle, wag lang para, Pastor, yung struggle ko, salamat sa Diyos kasi muntik ko nang ikamatay. O parang, buti na lang. Alam niyo po, wag lang po yung parang naisip niyo, nag-struggle kayo, parang nagtatribe lang kayo. Huwag niyo isipin na parang ganun na lang. Alam niyo po yung grace ng Panginoon? Alam niyo yung grace ni Lord? Hindi po ito nagbibigay ng parang pakonti-konti lang, kundi sinabi nga ang grace ay abounding. Pag sinabing abounding, ano po? Pag sinabi po yung abounding, nag-uumapaw, tama po. Kung nag-uumapaw yung grace ng Panginoon, aba, hindi ka lang parang magsusurvive. Tama? Overcomer ka, amen po ba? You let us live a conqueror. Overcomer ka, amen po ba? Choosing a perspective that values joy and perseverance over comfort, this is true path to spiritual maturity. Piliin mo lagi na maging masaya, piliin mo lagi na magtiyaga kahit na hindi maganda ang sitwasyon. Piliin mo lagi ang Panginoon. Piliin mo na tumatag ang iyong pananampalataya. Hindi ka hanggang dyan lang mga kapatid. Maganda at dakila ang plano sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, ayon sa gagawin sa iyo ng Panginoon, kahit na in the future pa, kahit na hindi mo pa nakikita, kapag naging masaya ka, kapag ito ay hinarap mo na may pananampalataya, mga kapatid, kahit wala pa ang blessing, nagse-celebrate ka na sa blessing. Amen po ba? Ganun po tayo. Ang ating faith, ay kahit hindi natin nakikita, kahit nandun pa yun sa future, we know na merong gagawin ng Panginoon. Kaya po natin na tayo ay talagang maging masaya, mag-persevere, mag-endure tayo, no? At gawin natin to dahil meron tayong Diyos na buhay sa ating mga puso. Taas po natin ang kamay natin na parang inaangat po natin ang buhay natin sa Panginoon. Na parang, Lord, ito ang aking buhay. Taas natin sa Panginoon. Itinataas po namin, Lord, ang aming buhay sa iyo. Panginoon, salamat, Lord, sa mga trials, challenges, mga problems, Lord, na aming buhay. Hindi ito, Lord, nagkataon. Ito, Panginoon, ay hinayaan mo. Dahil meron itong matutulot sa amin na maganda. Kami ay magiging matatag. Kami
kami, Panginoon, ay magiging mature. At Lord, higit sa lahat, magiging masaya kami. Dahil hopeful po kami na sa kabila ng aming problema, meron kaming Diyos na siyang may kontrol ng lahat. At kaya mo po, Panginoong, sagutin ang lahat ng aming mga dalangin. Kasi Lord, nakita mo kami, Lord, na kami, Panginoon, ay hindi nagrereklamo, hindi nagdududa. Kasi malugod kang sumasagot sa mga taong grateful, sa mga taong merong naitataas sa iyong pasasalamat sa kabila ng mga pagsubok. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na sa buhay na ito, hayaan mo, Lord, na anumang mga harapin namin sa buhay ay hindi lang kami nakatingin sa anumang nasa aming harapan at nasa paligid. Kundi, Lord, nakatingin po kami dun sa dakila mong plano. Sa buhay ng mga kapatid ko, sa kanilang pamilya, may dakila kang plano. Kaya, Lord, maganap nawa, Panginoon, ang iyong purpose at maranasan po nila, Panginoon, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Ang word mo, hayaan mo na ito'y lumago sa aming mga buhay. Mamunga ito at maranasan po namin. Purihin ka, Ama, itong aming mga napagsalusaluhan, Panginoon, ng salita mo. Ay loobin mo, Lord, na ito'y ma-apply namin sa aming sariling buhay. At huwag hayaan, Lord, na manakaw ito ng kaaway. Paglabas namin ng church, maagaw ito, Panginoon, ng mga realidad sa aming buhay, ng mga problema. Pagkus, Lord, ma-overcome namin ito. At ma-produce nga, Panginoon, ang fruit of the Spirit. At ito, Panginoong, mga salita mo ay hindi babalik sa iyo nang walang kabuluhan. Kundi, Lord, ito ay magiging way para kami, Panginoon, ay maging matapat bilang mananampalataya ni Kristo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. We pray. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay para po sa ating Panginoon. Ayan, magbigay po tayo ng mamasayang ating puso. Ayan, pwede nyo rin po kami sabayan. Tithes and offering, Lord God. Salamat po, Lord. Tunay nga na sa iyo, Lord, nagmumula ang lahat. At i-bless mo po ang bawat isa. Anumang pangailangan po ng bawat isa, Lord God, ikaw po ang patuloy na magbigay nito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa announcement po, ayan, ang ating pong service, every Sunday po yan, at 9 a.m. po. Yan. Special announcement po, sunrise service po sa April 5 po yan, 2026.
April 6 na po. April 5 po. 6 a.m. po, ayan. April 5 po, 6 a.m. po ang ating sunrise service. Next week na po yan. Special announcement po, Women's Agapean Community po. Sa April 11 po yan, 8 a.m., 12 noon po, hanggang 12 noon. 8 a.m. po hanggang 12 noon po. Yan po ay may medical and dental mission po. Ayan, tinatawagan ko po siya. Sige po, paki-post po yung ating poster ng medical mission sa April 11. Ayan, announce lang po natin para clear po sa lahat. May poster po. Na-post po. Ay, may technical issue po ngayon. Buti na lang, doon lang may issue. Sige po, ito pong Women's Agapean Community na Medical Consultation and Dental Mission. Hanggang today lang po ang ating lahat ng gustong magpa-check up at gustong magpa-tooth extraction. Hanggang ngayon lang po kayo pwedeng magpalista. Kaya po kung sino pa pong gustong humabol, ito po yung ating poster. April 11 po yan, Saturday. Start po tayo ng 8 a.m. to 11:30 a.m. Pero po, mas maganda, 30 minutes before po ng ating medical mission, nandito na po kayo. Okay po? Yung mga gusto pong magpa-consult sa ating mga doctors na darating, magdala po kayo ng latest laboratory nyo po para mabigyan kayo ng mga referral or RX, ibig sabihin po ng mga gamot at prescription para bigyan kayo ng gamot para doon sa inyong mga result ng laboratory kung meron mga discrepancy doon. Then po, sa mga gustong magpa-tooth extraction, hindi po nagbubunot ng wisdom tooth. Yung mga basic lang po ang kanilang kayang bunutin. Yung may problema po sa puso, ang kailangan nyo lang po, magpa-clear kayo sa inyong mga cardiologist para po mabunutan kayo ng ngipin. Pero pwede silang magbunot once na meron kayong clearance sa inyong mga cardio po. Kaya po yung araw na yan, maaga po gumising at maghanda para pumunta po tayo doon. Ito po ay libre. At first time lang po itong magaganap sa ating church. And nawa, sa mga susunod na taon, ay marami pang mga doctors na gustong mag-serve para sa atin. No? Salamat sa Panginoon. Sige po, may announcement pa po. Ayan, mauna na po ako. Again po, no, sa darating po na April 10 to 11, ito po ang ating Summer Youth Camp. Yay! So invited po lahat ng mga bagets, no? Pero yung medyo feeling bagets na lang. Hindi na muna. Mga bagets, invited po kayo. Kung meron po kayong kaibigan, halimbawa na hindi po natin nakakasama sa church o kung friend nyo sa school na interesado pong sumama, go na go po yan, okay? So meron po tayong registration fee na worth 150 pesos. No? So ito pong registration na ito ay talagang mapupunta lamang po sa una po transportation, no? Dahil ang ating po talagang mga oil ngayon ay medyo mataas ang presyo, so kakailanganin po natin ang ating registration fee. So 150 pesos po per bata, no, per youth na sasama. Ito po ay for April 10 ng gabi, ng hapon, hanggang maghapon po ng April 11. Okay? So sa mga meron pong puso na gustong mag-sponsor ng mga registration fee or tinatouch kayo ng Lord na magbigay para po sa ating youth camp, open na open po kami dyan, no? So sabihan nyo lang po kami, pwede nyo na pong ibigay rin po sa amin. Ngayon po, yung mga gusto pong sumama, magpaparegister na po tayo ngayong araw na ito. Okay po ba yon? So nakita nyo po yung magandang dito, hindi na to, dalaga eh. Si Ate Jack po, taas mo kamaya. Kumakain po ng banana chips. Masarap po yung kinakain niyang banana chips. Mamaya, sasabihin ko po yan sa inyo. No? So, yan pong napakagandang yan. Sa kanya po tayo magpaparegister. No? Kailangan po namin ang inyong pangalan. At the same time po kasi meron po tayong parents consent and waiver. No? So, isi-send po niya sa inyo yung waiver. At yung waiver po na yon ay kailangan pong
masagutan po ninyo, mapirmahan po ninyo, mabasa po ninyo mga magulang, no? At isisend po pabalik kay Jack, no? So mahalaga po yung waiver na yon. Hindi po namin papayagan ang bata na tumuloy sa camp kung wala po yung waiver na yon. Yung consent po mula sa magulang. Maliwanag po ba yon? No? So pagdating po ng camp, sasabihin, baka naman pwedeng isama na lang kahit wala yung waiver. Pasensya na po, kailangan po talaga yung waiver. No? So maliwanag po ba yon? 150 pesos po kung gusto niyo pong mag-register na, magbayad na po, okay lang din po. Kung ang hanggang April 5 po, next week, no, Sunday, ang atin pong registration fee, 150 pesos. Nakuha po ba natin? Ayan, okay. So salamat sa Lord, no? Babanggitin ko na rin po yung banana chips. Dahil tayo po ay merong nilulook forward na church building, no? Ito po ay part ng isang fundraising natin. Ang maliit po ay 100 pesos at ang malaki po ay 180 pesos. Kita nyo po, nagkakainan na sila, nagkakaubusan na po, kaya bumili na po kayo. Bumili na po kayo ngayong araw na ito, no, ng ating pong banana chips. Yun lamang po. Meron pa ba ako nakalimutan para sa youth? Wala na, no? So, April 10, yung mga ibang details pa po ay i-announce pa po natin sa GC po ng mga bata sa atin pong page, no? Para po aware po ang lahat. Ay, okay. Sino po dito yung merong tent? No? Tent po. Camping tent. Camping. So, kakailanganin po namin ang mga tent, no? Para po sa mga bata. So kung meron po kayo, hihiramin po namin. So hihiram po kami ng tent mula sa inyo kung sino po ang meron, no? So halimbawa kayo po ay meron, may anak kayo na sasama, ipadala nyo na po yung tent na yon. Okay po? Sige po, yun lamang po. God bless and thank you po. Sige po. Ang ating pong mga gaganap na programa po, baka po ma-miss out ninyo. Next week na po yung ating sunrise, ha? Ang ating ding family day ay next week na po yon. Ano pong gagawin natin sa sunrise? Pupunta po tayo dito ng, anong oras po? Yan. Bago mag 6 a.m. po kasi mag-start tayo ng eksaktong 6. And then, pagkatapos po ng ating sunrise service, ay magkakaroon po tayo ng breakfast. Okay? Kaya, ang ating pong pag-encourage sa inyo, magdala po kayo ng breakfast. Ano pong mga pang-breakfast po natin? Tinapay, bacon, wow, pancake. Ano ba po? Pancake tapos tuyo yung tuyo. Oh, yan. Cereal. Bichong kamali. So mag-ano po tayo, potluck po tayo para, yan po ay ipunin natin para ating pagsasalu-saluhan yan. O kaya, kung gusto nyo pong magbigay ng budget. Yan, bibigay po natin sa kitchen team para sila po ang Jency, may tindang almusal din. Okay. So kung wala namang almusal kayong nadala na potluck, may tindaang, ano ba tinda ni Jobs, ano ba yun? Yung tinda, hindi, yung sa Sunrise. Sa Sunrise, ano nga yun? Ayun. Musubi. Yung ano po yun, yung nakabalot na spam sa kanin at seaweed. Ayun. So, pang ano po nila yon para yun ay sa camp. Tama ba, Japs? Ay, okay, sorry. Para yun sa anniversary. Yan. Pero, yan, pwede naman po kayong, halimbawa, bibigay na lang kayo sa kitchen team para may pandagdag na, halimbawa, ay mga itlog, yan, yung mga daing, yung mga danggit, tama po ba? Yung mga puset. Sarap no? Okay? Kung gusto niyo pong magbigay ng, ayan, budget, maganda din na kung di nyo man kaya magluto, o di magbigay na lang kayo ng budget sa kitchen team. So, huwag kakalimutan po
Teka lang, tatlo yun eh. So, oras, pagkain. Sino po ang ating kasama? Yung pangatlo, sino po ang ating kasama? Next week po. Ang ating pong pamilya. Yan. Imbitahan nyo po ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong apo, o sino mang nando sa bahay ninyo, imbitahan nyo po, no? Itong ating family day ay napakaganda po nitong ating pinakaunang gagawin, kainan. Siyempre, meron po tayo mga simpleng programa po dyan. Okay po ba, mga kapatid? Yan. Ay, hindi naman po masasabi ni nanay tatay na, hindi, wala, may trabaho ako niyan, o kaya meron akong lakad niyan. Actually, Holy Week po yan. Wala pong trabaho, wala pong lakad dapat. Kaya sa ating family day po, huwag natin kalimutan na imbitahan sila. Okay? So, meron na ba tayong yung anniversary? Anniversary. Ticket lang na meron. Next week na lang. Okay, ito, paunahan ko na lang ha. Sa ating pong darating na anniversary, kailan po yon? April 26 po yan ha. Ay, tama, 26. Yan po ay gaganapin, mga kapatid, dito po sa Covered Court, Barangay Sampaloc to, Bukal. Yan, so ang mga Bukal na kapatiran natin, lalakad lang. Okay, ito lang po, dito lang po yan sa may bandang gitna po. Yung kanto po papuntang doon, ano ba tawag doon? Delphine. Ano po school ho doon? Delphine, no? O yung So, kaya, mga kapatid huwag niyo kalimutan yung ating anniversary. Lahat po ay invited. Saglitan po natin ang praise report ang ating kapatid na si Nelia, si Nanay. Ang kanyang prayer request ay spiritual growth and sabi niyo, Lord, ipahintulot mo po ang aking patuloy na kagalingan. Yan. So, pag-pray din natin ang health po ni Nanay. Okay, si Ate Jack naman ang kanyang praise report. Praise God for His grace na nagpapatuloy ang business. Ang Diyos lang ang maparangalan sa lahat ng biyaya na binibigay sa kanilang Panginoon. Okay? At walang pangalan. Okay, yung prayer request nitong kapatid natin ay complete recovery from my operation and then success operation of my father-in-law. Okay, pagpe-pray po natin itong mga kapatid. Taas. Tayo po tayong lahat. Yan. Tayo po ay mananalangin. Let's pray po, mga kapatid. Mag-pray po tayo. Itaas po natin sa Panginoon lahat po ng ating mga ano man ito, kagalingan, pangailangan sa family, mga plano sa buhay, taas natin sa Panginoon. Father God, salamat po Lord sa iyo. Itinataas po namin, Panginoon, ang mga dalangin na ito. Na alam po namin, Ikaw Lord ay sumasagot ang mga panalangin, Panginoon, ng mga pinabanal. Pinabanal dahil kay Kristo. Itong mga panalangin nito ay pinapakinggan mo. Kaya Lord, ang mga prayer request sa mga kapatid ko, yung complete recovery para sa operasyon ng mga kapatid namin ito at yung success operation din ng father-in-law. Itong kapatid namin na ito, Lord, bigyan mo siya ng pananampalataya na ikaw po ang nagpapagaling. Ganun din, Lord, ang patuloy na kagalingan, Lord, kay Mami Nelia, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng pangatawan at yung complete healing, Panginoon, maranasan niya, Lord. At ganun din, Lord, sa aming mga personal prayer requests. Panginoon, itinataas po namin ang mga plano namin, Panginoon. Plano namin sa buhay namin. Plano namin sa family. At iba pang mga plano, Lord. Tulungan mo, Lord, na alam po namin na magiging successful kami dahil naandyan ka. Ikaw ang tumutulong. Pero kung meron man, Lord, kailangan itama sa direction ng
path patungo, Panginoon, sa victory. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya. Dahil meron kaming sariling kaalaman. Merong sarili-sarili kaming mga decision. Pero still, yung plan and purpose mo ang natutupad. Kaya ang aming Panginoon tiwala na ang mga plano namin ay magiging successful kasi Lord, dinadirect mo kami, Lord, sa path patungo sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang aming family. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa. Itinataas po namin ang mga nagtatrabaho sa family. Salamat, Lord, sa pagtsatsaga nila. Salamat, Panginoon, binibigyan mo sila ng kalakasan ng pangatawan. Binibigyan mo, Panginoon, ng idea sila to produce well. Salamat, Panginoon, dahil sa pagpo-provide nila ng pangailangan. Kaya palakasin mo, Panginoon, sila nagtatrabaho. Ingatan sila, ilayo sa anumang karamdaman, ilayo sa anumang kapamakan. Salamat, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Ang pamilya, ang pangailangan ng family ay natutugunan. Kaya ang aming family, Lord, patuloy mong pagandahin. I-restore mo ang family kung meron man, Lord, mga nararanasan na anumang tampuhan, sama ng loob, anumang mga challenges inside the family about sa relationship, i-restore mo, Panginoon. At higit sa lahat, kung meron man kaming kapamilya na malayo ang loob sa iyo, meron kaming kapamilya na hindi pa nakakilala sa iyo, we pray, Lord, na abutin mo sila. Ayaw po namin, Panginoon, na mapahamak ang kanilang kaluluwa. Gusto po namin, Lord, na sila talaga ay maligtas. Kaya abutin mo, Panginoon, sila ng mabuting balita. Gamitin mo kami upang maihayag, Lord, ang kabutihan mo at kaligtasan na nanggagaling sa iyo. I-bless mo ang family. Ikaw ang maging sentro. Ang amin din mga pangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga bayarin, mga gastusin. Ang aming mga kulangan, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo. Alam namin, Lord, ang blessing mo ay hindi kailanman nahuli. Ang blessing mo lagi, Lord, ay nasa right time. Kaya tulungan mo kami lagi manampalataya sa tuwing meron kaming kakapusan. Ikaw, Panginoon, ang aming great provider. Provider, Lord, ang lahat ng aming mga need. Kaya salamat po, Ama, sa mga blessings na darating. Salamat, Lord. Galing po ito sa iyo. At aming Panginoon, tinataas at ibinabalik itong papurit pa sa salamat dahil sa mga biyayang natatanggap po namin. Ganon din po, Panginoon, kung meron ng mga karamdaman, pagalingin, Lord, ang bawat may karamdaman. Ano mang mga karamdaman na ito, ipuin ito, Panginoon. At palakasin, Panginoon, namin mga pangatawan. Bigyan kami, Lord, ng katalinuhan. Salamat, Diyos, sa iyo. Panginoon, ay tulungan mo na maging healthy kami spiritually at maging healthy kami physically. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang aming buhay at ang aming pamilya. Ingatan kami, Lord, sa darating na linggo. Ang aming mga anak, ang bawat miyembro ng pamilya ay ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang aksidente, ilayo kami, Panginoon, sa anumang karamdaman. At higit sa lahat, ilayo kami mula sa plano at gawa ng kaaway. Salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pangangalaga mo sa aming pamilya. At ang KM family, Panginoon, patuloy na palaguin, patatagin ang aming mga gastusin, mga bayarin, ang aming magpapagawa ng church building. Ganon din, Lord, ang mga plano, ang mga gagawin, Panginoon, ng church na ito, itinataas po namin. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagkakaisa. At Lord, salamat dahil ang church na ito ay masiserve ang purpose, Panginoon, dito sa community ng Bukal. Kami ay magiging ilaw at asin, Panginoon, ng community at ng aming family. Salamat po, Ama. Salamat, Lord. Pagpalain mo rin ang bansang Pilipinas. Itinataas po namin ang aming gobyerno. Salamat po, Diyos, sa iyo dahil may pag-asa ang bansang Pilipinas, ang aming government. Hindi man ngayon, Panginoon, na nakikita
ang development. Pero Lord, we know na meron po kayong plano na maganda sa bansang Pilipinas. Proteksyonan din kami, Panginoon, mula, Lord, sa mga bansang gustong sumak at mga bansang nananakot, Lord. I-spare mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. At totoo nga, ang bansang Pilipinas ay tinatawag mong bansang Kristiyano na talagang nananampalataya at naniniwala kay Kristo. We will bless Philippines, Panginoon. Salamat po, Ama. Lahat ng mga dalangin namin itinaas sa iyo, Panginoon. Ay nananampalataya po kami na ikaw ay sasagot sa iyong panahon, sa iyong purpose, ayon, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Meron lang po ako papakita sa inyo before po tayo mag-benediction. Yan. Mga kapatid, again, sa ating pong anniversary, let's feel yung ating pong anniversary na mga talagang, sige, tayo po tayo lahat at mag-benediction na po tayo. Punuin po natin ang ating anniversary ng mga taong may pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kaya po, makakibahagi po tayo sa ating Family Day kasi yun po yung ating panahon to win them and evangelize them. Huwag po natin i-miss out yung opportunity na ito na imbitahan po ang ating kapamilya because sa ating anniversary, ang panahon natin para mag-celebrate. Hindi dahil 14th na po tayo dito, meron po tayong ganung bilang, kundi yung faithfulness po ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Okay, taas po natin ang ating kamay. I-receive po natin ang blessing na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, at ang gabay, patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ayan po, maghawak-hawak po tayo ng kamay. Bago po tayo umuwi, let's sing po.